tas din ginigikuha ni Pope Leo, gikan sa Magnificat ni Mama Mary. Mao to my heart magnifies the Lord. So here, niya nakita sa part 5. Ang ato ng tiwason na part 5. Ecology and Sacred Earth. So, usa sa mga by the way, atong gamay i-recap tong last time na to, no, nga is good tag artificial intelligence. Ang AI is not coming. It is already here. Unya, dunay bantayanan na tong approach ni ani. Kana bitawng magsalig lang ta sa AI, that is not good. Pero kung ato nang i-totally disregard ng AI, it's not also good. Because why? Dili nato maandam ang atong mga anak sa future. Kay mo na magini ang in karon. Ang importante lang gyud nga ang AI i-disarm o i-unmask mo nga duha ka terms gigamit ni Pope Leo, no? I-unmask na to because some people or artificial intelligence has been used, para sa mga ulterior motives sa ubang mga tao. I-disarm na to tungod kay doon na siya katakos nga kung imong gamiton sa dinautan, pwede ra gid ta nga maka-destroy o maka-cause og destruction sa kalibutan o mga nasod o kinabuhi sa mga tao. So, AI is good as a tool, no? Pero dili gid siya pwede nga kanang imo lang gid siya pa undayunan tanan. So mao ni siya ang gi-addressan ani kita awareness for all of us, pero para sa mga concern nga nasa taas, nga nasa business, nga nasa sa technology nga sila pod makahibaw sa paggamit og dunay maayong direction. So now let's go to ecology. Di ba gisumpayan ni Pope Leo the 14th kadtong Rerum Novarum ni Leo the 13th, pero di kay kadto ra iyang gisumpayan. Gisumpayan sa niya ang Laudato Si ni Pope Francis. Praise be. Mao niya ang iyahang encyclical pod nga nagisgot may tungod sa kinaiyahan. No? So ang Laudato Si was the warning. Pero kining Magnificat Humanitas is commitment. Kung tanaw na to, warningan ta nga, kini, kanindot ana, no, grain pa kayo, or rivers. Kung di na to ang pingan, mao na ni may tabo. Mao na may tabo, no? Kung saan pa man na, pagpakabuhian na to. So mao na, we cannot love God and destroy what God has made. Leo XIV builds on Francis's ecological encyclical, elevating it from warning to binding moral commitment because inaction is now framed as sin. Kung wa tay buhaton ani, sala na siya. Ang sala karon ni expand na siya, dili lang sala nga personal sin, structural sin, pero kana yung negligence pod sa kinayahan. Mo lang sa atong archdiocese karon, ang atong pastoral trust mao ni listening church. Kung makita nato sa mga parokya, kita nato ang atong logo sa ibabaw ana, sa kinababawan gyud kahoy. No? Adto mo buhol magsurusuroy mo didto sa mga parokya, daghan kayong kahoy gyud didto. Kay sigis nagpananom. So it's our turn diri sa Sibong mananom sa ta. Nalipay ko atong pag-Stations of the Cross nato bitaw sa Archbishop's residence. Usa atong mga kahoy didto nga daggo na motoy gitanom namong Sister Helen sa among anniversary. Kwanto siya eternity tree. Instead of eternity, eternity nya tree kahoy. So kami nga mga couples nga nag-renew, bayad mi atong 2.5 para atong sa tong event gani. Tagaan mig sidling nya mao to gitanom na mo sa ground kami duha. So karon nakita na dako na kay kahoy, no? So dako na gito kulitan to nako joke. Kulitan to nako Ali Love Helen. Ang dumanan. Nanato dako na kay kahoy dito sa ground. So usa sa mga kahoy dito eternity. Chuya eh. So ana ha? And siyempre, di ba nangingon ko nga ang dili kita guilty nga nagpulyot sa atong environment sa hangin. Ang guilty kadtong mga dagkong mga industrialized countries sa China, US o Europe. Wa kay ta atong pabrika, that's nothing compared to these countries, no? Pero kita mo yung number one nga nagpulyot sa dagat. No? Kana gisudlay ang atoang shoreline, nakita dito ang tons of plastic and styro nga naglutaw, pila ka barko tanan grabiha lagi. Number one ta, lupig Amerika, lupig China sa paglabay sa mga Pinoy ug mga basura diha sa dagat. So kita usa nga number one kita nakakontribute ani mo na magrepent kita kay bisan pag mga
mga rich countries o rich people ang nag-destroy sa atong balance sa atong ecology, pero kinsa may maapektuhan kung moabot na ang balo sa kinayahan, ang mga kabos. Kinsa may malunupan kanang naa sa ubos. Di ito malunupan tutuwa sa taas, tuwa sa kondo, di ito maabtas lunop. Intahon itong lunop sa dagat, katutuwa sa dublog. Katutuwa sa dika, maapil itahon ta. No, na. Matod pa sa Magnifica Humanitas, those who contributed least to the climate crisis suffer its consequences most. This is not just ecological injustice, it is a moral catastrophe. So may mga figures yan, no? Sa Bangladesh, pila ka carbon dioxide per capita. Global North emits an average of pila ka tons. So that everything that God has created is good and sacred. Kining kinayahan, dili lang siya nature, but it is a sacred creation. We have to respect this because they are special. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. So the earth is mentioned diha sa atong creed. Creation is not merely the environment. It is a gift, not resource. It is sacred, not simply useful. Next week, gi-invite ko, amo kadog mo ang mga sana agar tree, mahal man kay na, milyon ano. So isa sa mga LGU dito sa Leyte nga pinakadako jud kay na siya nga lasang og ganang agar wood na dito. Gi-invite ko sa LGU, sa mayor, nga mohatag og talk. Pero daghan mong speakers. Unya usa ra ka oras akong talk ha. Next Friday, 1:00 nga to sa 2:00. So, ang akong travel time, grabe no, gikan dire padung Ormoc, ni-pick upon ko from Ormoc ngadto sa layo-layo na, no? And then pagkahuman mo talk lang gyud ko 1 hour, then after sa akong talk, dalhon na po ko bye-bye Leyte, musakay na po ko fast crab kay pagkagabi na on that day Friday na ako talk sa Sacred Heart. I have to be back in Cebu on the same day. Akong ingnan, since you are giving me 1 hour talk, kailangan nga di gyud tamalate even 1 minute. Because each second is precious in nga topic inyong gihatag nako. Because, now, unsa may ipatalk nila nako, I'm going to talk about this. Kaya no man ang tag-agar wood, mag-harvest na mo ani mga wood, siguraduha nga inyong i-replenish. Dako, kinadak-an na sila. No? Nga, amigo man ako mayor, sukad pa sa una, wala pa na siya na mayor, naghakuan pa siya travel agency, sige niya kuhaon no, mga LGU bisag asa, dangko Boracay, ano to para muhatag og talk. Yung siya nga, murag, nagilty mi, sige migsuri-suri, gastos gobyerno, 3 ka oras, kay unsa to yung programa sa gobyerno nila, niya paghuman, kanang mag-inom na sila, niya, gastos gobyerno siya, kailangan makadungog sila talk mo, itong basta na gini, mga LGU, anatanan, kuhaon ko niya, kay nakonsensya naman siya, kay siya may travel agent, siya may arrange sa itinerary, niya, kadako gastos gobyerno. Niya madto lang kadto kay lakbay aral o sa mga term mo ana, niya pag-abot nagligaw-ligaw ra sila, nag-inom-inom mo ay makuha. Niya mauli ka dito gastos gobyerno. Kaya imagine niya na. Sige, konsensya siya. Niya, because of that, nahimo siyang mayor. Niya, sukat nahimo siyang mayor. Bisag unsa may event sa iyong LGU, naagyo ko. At saka, I really believe in you, brother, nga ikaw, instrumento dyo ka sa Ginoo. Wa man nilabot simbahan, wa man nilabot na, but you can always bring morality and spirituality sa workplace, labi na sa government. So pray for me ha, kay medyo lain-lain na barong bawd-bawd doon itong mga bagat, no? And I will be riding fast craft. Ibaw kang kusugay na mulupad sa dagong bawd, na bagat. Pero okay lang yun. And I'm excited nga in 1 hour, ma-deliver gina ko ni. In 1 hour, no? So, gamito na ito na tanan. Kuto sa mahimo. And then, naganahan ko ani kay because the church and even especially Pope Leo, iyang gitagaan o dakong pagtagad yun ang mga youth. And so wherever I go, mao ginailang kwan. Last week, I dito man ko sa kwan, kita mo sa kong post dito ko sa Camiguin. It's my 6th time in Camiguin, so wala dyan ko nagsurusuroy. Nako, because 14 years ago, the whole family went there, no? Gamay pa na sa Alexandra, she was 6, karong 20 na gud siya. Ato na White Island, it was a free trip, no, for 3 weeks na mo. Whole family, amot din na gito mausap, kay nanay, pamilya sila, daggo na sila, but ko din lang ko musuroy, kay kadaghan ko din niya, di lang ko ganahan bitaw kakita sa lugar ba niya. I can recall sa ako mga bata gagmay pa nga si Daniel nagmaoy-maoy na siya dito. Wala ko to practice memories ganyan niya. Sige na lang. So relax lagi kay ko dito.
Week before that, I was in Jensan. Next week, last week of June, mubalik na po ako Jensan. Unya, ang simbahan niya akong tagagtok dito, nag-collapse ang tibuok yun na ceiling sa Holy Cross Parish, Kalumpang, General Santos. I will also be in Santo Niño Parish sa Bula. Mao na akong duha ka parokya doon. Nya ang ilang airport portuging guba gyud kayo. Guba kay mura medyo di kay maayo nga standard magunagihimo ato, gamay uyog lagi. Natiwasan. Nadaot naman to sa atong unang 19 kanus ato 2019 mas siguro nga linog na nadaot to. Crack karon natiwasan gyud. I don't know basig di na mo agig terminal no kung karong Friday pa mo resume ang flights. All flights going there and back canceled since sa linog up to Friday. So karong Friday mo resume sila. Ambot lang ka, di na siguro gawas na siguro mi, no? So that's very exciting. Jensan, that was the strongest earthquake nga nasinati sa mga tao dito. It was a big one. Tako gito siya, no? No, nanta ko yuta dito. Ako gusto ibaligya. Kuya Juan tadi bitaw. Pero close kay sa akong heart gining Jensan kay mo man ni first gid nga play sa Mindanao gid nga akong giwalihan. Nantod karon every year nagabalik ko dito. Ang kailan ako mga pare tanan dito. Anyway, so wherever I go, ang ilang gipangutana ang youth. I was in Cagayan de Oro the other week para sa Mindanao Caris Convention all over Mindanao no. Mao gyapon istorya na ko mga pare ang problema gyapon ng mga youth. So, moras ako correct. Ako ina father. Nindot kaayo kini mga youth magud labi ng mga youth camp or ana. Tagaan ginatog solid meat ang mga bata. Kaya uban adam kaya atraman wala def beniguli ana wa kay mabitbit. So mura ko correct. Nagsay ko istorya sa mga pare. Mao ni father ni gwapo kay ni nga module kani. Nya kay kamo batan-on mga pare, binatan-on inyong pag-approach para ang mga batan-on sad makarelate kay tiniguang matug na sila. Di ka-engage gani nila, dili gid fruitful. Nang hay sila unsa may gwapo nga mga topics brad nga kailangan sa mga batan-on. Kumuni muna. Oh. Okay, no? So here, ang mga batanon all over the world, nakabantay sila. No, nga, naunsa naman yung kalibutan karon sobrang init, casual lang baha, ano ba? Unsa naman bagyo, kusog na kayo, mga tornado na unsa man na. So mao ni karon, wala Pilipinas diha, tanawa, no? Kana gi-acknowledge gud sa tupapa ang gitawag niya og kining climate youth activism. Matud pa sa Magnificat Humanitas, your passion is prophetic. The church walks with you, not behind you. Now, for the first time in a major papal document, climate youth activism is named as a genuine expression of moral and spiritual courage. No, nagmata na ang mga batanon karon nga nakamata na gyud. They are a force to reckon with because most people walking on this planet are young people. Mga batanon. So ilan na ning generation gyud, no? Ang mga batanon, they are the digital natives. Kita nga mga idaran, mga digital migrants. We don't belong in this generation. We are migrants. Ni-migrated in because we have no choice. But these people, they are born with gadgets already. This is their world. They are born with the social media. So we cannot blame them. No? Nya kita kay wa man ta diha, it's unfair mo sige ta gisgod sa among panahon kay sa una man god, di na minaw sa inyo matong panahon. Minaw na. No, di ba? Ano, gwapo kay nga sit down and listen. Understand. Ano, good mo na may mga approach gyud kay ron kay lisod man unfair kay sa ilang panahon. Nila bunubita kaya natay problema mga technology sila dito sa piton. Unsa naman inahang man dito ko kamao. Tatawa lagi tanawa sa among panahon. Sa inyo, na ano bitaw mo, may internet sa inyo, may computer sa inyo. So, wala siya makikisunan. So, the voices of the youth. And then the Pope speaks in part 6, no? He speaks about war, peace, and the courage of dialogue. Gini ito sa tupapagod. Kuya, okay ni sa una. Ako explain niya ito. Sige. Ano siya? Sige, din lang sa tanong. The Pope who spoke about war, no, within months of his election, Leo XIV addressed ongoing conflicts in Ukraine, Gaza, sa Sudan, refusing the comfortable silence of diplomatic neutrality. Ang uban magod mahadlok ba? Adi nang tayo, kita tagubot, pasag na na magampol lang ta. Lahi ni siya style. Kaya ka nang mubarugid siya, maminaw siya. Nga kung sigurado na siya, he does not compromise. No, barugid siya. That's why ang iyang mga kaubang bishop sa Peru,
Yung siya nga, kana siya, bago pa na siyang bishop, he is really kana a listening bishop niya. Pag makakita na gini siya, kung sa'y sakto, barugan gina niya. Nya usahay kami mutalaw man may rabi bangga ng gobyerno, di lang daw kay basi kuan nun ta, sige lang may na siya dili. So siya gigipili sige no, barug siya. Imagine ni barug siya against sa president sa Amerika. Parehag sa Amerikano gud. Tanawa karon, di ba? Namingaw-mingaw na. Na pa magsiguro isolated na lang ayo, it's an answered prayer, no? Salamat sa Ginoo nga atong ikadlukan nga kanang wa na tay gas. Karon ni us-us man hinuon, wa tay gas. Salamat sa Ginoo ana tanan. Thanks be to God for this pope nga ni barug yun. Barog yun. Magnifica Humanitas states, silence in the face of slaughter is not peace. It's complicity. Hala, nawa. Ano sa to? Nabalik na. Sige. Okay, matod pa, no war is holy. Na may uban mingon, holy war, mong ni. No? Jihad, dili, oy. No war is holy. Every war is a failure of our collective humanity. Muna gingon sa Magnifica Humanitas. And then, the diplomacy of the open door. Kana, sit down, listen. Kami mapatunga. This encyclical does not offer easy solutions. It offers something harder, the obligation to never stop talking. Let's talk. And then listen and listen. Okay. Kining pagpaminaw, more important than talking. Naminaw ka para makasabot kasing istorya. Di kay naminaw ka para mangandam ka unsaon nimo siya pagtubag. Saon nimo sa glalis. Klase man ni pagpaminaw, dili na maunang pagpaminawa. Aminaw ka aron makasabot ka sa iyang gibate, sa iyang punto para nga magkaabot mo. Usahay di ka, yaw-yaw yung usap, minaw ka tuod ko karon ka. Mauman gani karon ako na pod. Ana, tira-tira ba, maus-maus ba? But another one here is the church looks inward. Mao nang ingon ako last time, the Pope asked forgiveness. Kay, yes, we are the church founded by Jesus Christ, but we are run by people who are not perfect. Ang infallibility of the church naana sa Pope o sa Magisterium, but limited to faith and morals only. Any other things, pwede ra gid ang simbahan masayop. Especially sa pagpadagan niya sa, sa mga local nga mga churches, na ay mga issues, relationship, na ay mga abuses, na ay questions sa transparency, yung na gani. Ako kailangan magyugono. Mga pari mo confide sa kuha. There is one diocese, I will not mention, nga murag, mga pari, na istriktuhan kay isang bishop. Yung bishop, di maminaw, niya mo sabot, kalit nagsapot, out ra, kanong masuko. Ana, bitaw ka, unsam na obispo niya, ana ba to? So, mga pari, na problema, i-rehab. Naman na Galilee na sa Tagaytay. Muna rehabilitation pag may mga issue mga pare. But there is a bishop nga akong i-share ninyo. I will not mention na lang ha. Kaya para live ro ba no? But here, somewhere here in the Visayas, kana nga bishop ako na-meet. Kay isuroy yun ako. 18 guni ka diocese nga ako. And then, na-meet ako siya, kabuutan na lang. Kabuutan na bishop ito. Retiring day siya at that time. Kaedad man siyang Archbishop Palma, so ni-retire sila last year. No? Love kay siya mga pare. Love kay siya mga pare. But one of the priests there, dili sa iyang diocese, nga tuan assign sa Brazil, ni confide siya nako. Kay ba ka, brother? Kana ilang bishop, ni adto ginag-Brazil og voluntarily nagparehab. Kay huna-huna siguro niya, kay stricto de kuno siya kayo sa una. Yung mga pare, stricto gid siya niya. Hala, padas mga pare dito para rehab. Siguro naguna-una siya kay kano man dayong obispo man ko. Wa ba ko maginahanglang rehab? Unsa ka na rehab pare, no? Wadto ko. Siya di lang ko diri sa Tagaytay kay mailhan ko obispo ko. Adto lang ko sa Brazil. So ni voluntaryo gid siya. Ang purpose gud niya nga nanguryoso siya unsay module, unsay proseso ba pag-rehab og pare. Samtang naglingkod siya na mati og ni-undergo sa proseso, na-rehab siya. Kay siya mismo naadi siya sa yup. Pantog ra gid ako mga pare. Pag-uli niya, usab oy. Hangtod ni retire siya, panangga kay siya sa mga pare. Ngano man, tatay na mangigay siya para nila. So in other words, yung ano niya, kini atong Pope karon, before siya na Pope, siya gitudlo ni Pope Francis nga in charge sa office sa Vatican nga maoy mo decide ug mo pili sa kandidato pagka-obispo nga i-assign sa mga diocese nga sede vacante, meaning diocese nga way bishop. Siya na mo gather sa mga biography, mo study, ana tanan.
Aya pa na ipa-approve niya sa Pope. In other words, dako kay siya o ganang dako kay siya trabaho unya siya naagid siya sa office mga bishop. Karon nga na Pope na siya, tagaan niya og tutok ang mga bishops, mga pari. In other sa sud gyud. Kada ba kay daghan magtag istorya madungog bitaw nga sa man pa atong diocese mo ni mo na anak tanan daghan ba, which is sometimes true. Kay tinuod nga mga tawo ra magibutang makasa. Patutukan gini ana. So appeal na ha, accountability and renewal kay nawala. Okay, here. Yan accountability and renewal. The magnificent humanity, Leo XIV envisions must begin at home. In siya. Ngano naman kalingaw naman naglukso-lukso. Sige. Balik ko na to ha. Ana. The encyclical does not exempt the church from its own call to transparency, justice, and reform. Santa Pita, church finances, mandatory abuse prevention protocols in every diocese worldwide, structural accountability. Gini nag-untol-untol na ni. Hastang ako din nag-untol-untol. Basig din rin ko sige lang. And then next murag paudangon na siguro ko kini women in the church. This is the new chapter. Kay di na to ikalimod nga ang majority sa manimbahay mga babae. Unya daghan kay talents o daghan kay mahimo ang mga babae sa simbahan. Wa pa ginato sila ma-maximize ang potential sa contribution sa mga women sa simbahan. Kaya may limitation. Of course, dili pwedeng magpare. Kaya kana reserve gyud sa mga laki kay per tradisyon. No? Imagine na ragod, ug pwede pa lang, kung gusto pa lang sa Ginoo gyud nga, kini siguro, no? Sige, nadugo na, no? Tistingan na to. Kaya kung gibutan pa sa Ginoo nga mga babae mapare, unahon niyag pare iyang mama, Magdalena, kinsa pa, no? Jack, pare, Mary. Sao man nagkalingaw naman untol-untol. Sige, no? Usba. Okay na Ay, guntol ha? Sige. So, Magnifica Humanitas acknowledges that what millions have long said, the gifts of women are not fully recognized in the structures of the church. This must change. Sa diyang nagtudlo po ko San Carlos, na aming kaubang faculty, mga babae, maminyo, mga bright. Doctorate sila dito sa Louvain, Germany, sa Belgium. Pag uli nila, sila nagtudlo diha sa seminaryo. So daghang kay mga pare nga ilang mga professor, mga babae, mga lay, mga doctor sa theology. Imagine ha. Di na siguro na murag tangtangan na lang ni Jack. Ayun na lamog ka ng tanaw. Kanang mag-imagine naman sa konsulte kay murag allergic siya Allergic siya. Sige, imagine na lang ha. Sama na siya, no? Gani karon daghan kay mga department sa Vatican nga butangan ni Pope og mga lay. Of course, trained sila pero di sa gid sila madre. Lay lang gid sila. May katakos man sila. So, mas nindot ni karon kay mas ma-maximize gyud ang participation sa mga laiko diha sa atong simbahan, especially sa mga babae. And then, the young and the unaffiliated. Leo XIV reaches toward those who have left, those who doubt, those who hunger for meaning without instrument. The door is not just open, it was never truly closed. Nami ba namiya sa simbahan? Namingaw ng simbahan kay nang luod na. No, na sa mga issues tanan di na to ablihan ang pultahan kay wa magin siya ma-close. All of these people are really welcome anytime they come back. Kaya timan ang simbahan is a mother, no? Mother and teacher. Mater et magistra. Mother and teacher. Karon nakidungog mo sa balita nga daghan kay mga youth dito sa Amerika karon nga active sa simbang Katoliko. So i-compare nimo ang Katoliko ug ang evangelical sa US in terms sa youth participation, ang Katoliko may grabe.
Ano ba, kay dayeng na magindang simbahan sa Amerika, daghan kay mga churches dito, pamaligya ipang-merge ang mga ang mga churches, mga parokya, mga diocese nga to. Ana, grabe gid ba? Pero karon, ang revival sa simbahan sa Amerika naas mo batan-on. More youth from the Catholic Church karon ang aktibo kayo dito sa Amerika. So malipay kita ni ana, no? So katong mga namiya, nakakita gid sila og ganang reason to return. So there is a vision made real nga ang pananaw nga mga tao gikan sa lain-laing mga nasod, lain-laing mga kulor, lain-laing sinultihan. Kana bitang every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lord. God, Lamb of God. Mao na siya. So we have 1 billion, 1.4 billion Catholics. There is only one call. The encyclical is not a document for scholars. It is a mobilization for 1 billion human beings to act with dignity, to welcome the stranger, to protect the earth, and to seek peace. Now, pagkanindot ng kalibutan na kung ang atong mga gituuhan, ato ning ikinabuhi yun. Nindot kayong approach, no? Kita na to yun. So, I'm happy sa development. Plus, ang atong church sa Cebu, we are on the right track yun. So, ang buto ka kung nasulti ninyo, Father Rudy Ibali is already assigned back sa Cebu. Starting the middle of July, he will be back after 20 years na siya sa Lapu-Lapu. No? So, siya una nagpaibaw, Brad Ali, naanak ko sa Cebu. Ingo, praise the Lord, Father. Kami naglisod, kita kami sabi nga sa nabitan eh. So, nindot kayo, nanagita. Mas mahin na iduha, okay, pero si Father Manggod, grabe gid siya. Kanang mga spiritual directors event, tuwa na siya dito. Manila, he spends his own money. Ang spiritual director dapat gastuhan man sa community. Itong Manila, pwede ko mo tambong ani. Okay pa ko, God's people biya ko ha. O siya gasto, sa aeroplano, siya registration. Kaya imagine ka ni Father, ka-open siya. Pinangga kanya God's people, kani voluntary, kasi ka-adto siya gasto. Siya spiritual director, gawa gastuhin sa community. Because he is open to really grow sa charismatic, no? And he's really good. So, nang lipay kita niya ng development. Now, nanagod si Father Rudy. It's an answered prayer pod, no? Antes, daghang pare, mas nindot. Kaya siya, mabisita na ko diha, kanang ko ano, revival ha. Oh, sige, Father, nikabuti mo dire, schedule ta. Oh, kanindot yung mag-concert, hasta nindot ta. Oh, niya, ang praise on fire mo, i-back up, oh, kanindot ta. Oh, kaduog na ba ka, Father Rudy mo kanta, Bradley, no? Rudy Bale, kuya, okay, tingog. Ingos Bina Morales ka, nagpari baga pa rin. Naduwit na sila, grabe ha, sa kanta ko, pagkitingog si Father. Kanang mga fundraising na, tag 3,000 ang ticket to, para anong atong seminar sa Lapu-Lapu sa likod, katong umang building, siya na, fundraising millions dito. Cancer siya dito, tag 3,000 ang ticket lagi. Oh, tagabi ha, maing tingog si Father. Maing 1,000 siya, so muna nga, praise God. Yan na. And finally, katong Magnificat, balik na to. Unsa may na-remember nimo sa Magnificat? Gi-mention ni Mama Mary dito, kung giunsa sa Dios, pagpatibulaag katong magamhanan, o katong mga dato nga iyang gipalayas nga way mga dala, gipukan niya mga gamhanan, tanawa. Si Mama Mary was very kanang conversant sa history sa kaluwasan. What God did in history of salvation, mo po'y buhaton niya karon. Karon panahon na, if God did it in the past, we pray that He will do it in our time. No? Kana mga gamhanan, mga dunahan nga mga di manghatag, mga hakog na Lord intervene. Tabang nga ng mga hangol ug mga gahom nga mga, di ba? So kanindot ang Magnificat, no? Ang first part ana okay lang, no? Pag second part niya nag-mention good ni Mama Mary ang intervention sa Dios sa kasaysayan sa kalibutan. The encyclical's title echoes the Magnificat, Mary's revolutionary song of justice for the poor and the lowly. He has pulled down the mighty from their thrones, matod pa, and exalted the lowly. What is it? It is a theology. This is theology as poetry, as protest, and as a promise. Pope Leo deliberately invokes the Magnificat to signal that Magnificat Humanitas is not administrative policy, it is prophetic proclamation in the Marian tradition. Kanindot na, gi-connect niya ang Magnificat ug ang Magnificat Humanitas. So,
that history will remember Pope Leo. He will be remembered not for a document, but he will be remembered for a direction toward human person, toward the earth, toward the stranger, and toward the future. Magnifica Humanitas, magnificent humanity is not an achievement. It is a daily choice made in kitchens, boardrooms, in refugee camps, in classrooms, in every act of dignity given and received. Magnifica Humanitas is an invitation. So, sunod, karong mga tuig o mga simana nga umaabot, it will be mentioned sa mga homilies, maggawa sa punis sa tanan, at least na mo idea. Kay balon mo sana siya. Indot kay na siya. 80 pages lang ni siya, mubura. Yan na may mga PDF na ay mga link, pwede rin mo magbasa-basa. Ug wa mo'y time, ay lang diwasa, sumpahi lang sunod, no? Mas nindot nga kamugyod para ang detalye makasabot na taniya na mo din. Mo di meaning ng disarm, mo di meaning ng unmask, mo di meaning mo di na salamat sa Ginoo niya ng tanan, no? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear God, we are grateful for giving us always an update of what is going on sa among church and direction of the renewal. We thank you, Lord, for the beautiful message of Pope Leo dito sa Caris the other week. Thank you, Lord, nga gi-affirm gyud sa Santo Papa ang baptism in the Holy Spirit, ang praise and worship, ang communion, ang service to the poor. Salamat kay Lord. These are the things we're doing, and we hope nga kadtong mga wa ganahi sa charismatic, wala ganahi ng baptism in the Spirit, even within the church, nga moingon sila, this is a Protestant or a Pentecostal term or experience. Now coming mismo sa among Santo Papa, quoting from the previous popes and also from the writings of the saints, we are doing the right thing, O Lord. And the church has acknowledged that the charismatic renewal is a grace, current of grace in the church and for the church. Equip us, Lord, para nga mabuhat na mo ang among mission sa community para sa simbahan o sa tibuok kalibutan. Liguna og dasiga kami Ginoo kanunay. We pray and we ask this through the intercession of Mama Mary and Saint Joseph, all the angels and saints of God, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. For the kingdom and the power and the glory are yours now and forever. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pakpakan ng Ginoo. Thank you, Lord. Praise the Lord. Atong pakpakan ng Ginoong pag-usab, no? Thank you for the message, Lord. Magnifica Humanitarian is an invitation. Yawa, no? Humanitas, Magnifica Humanitas, it's an invitation. So thank you, Lord, for the message. And